namin yan ang asawa ko na maayos na tao. At alam nila na pag ang tatay nila ay nagtatrabaho talaga. They know about it. Kaya ako, hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi I think that we raised them very well. Heto nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga Reaction Update PH. Heto nga pong si Remula mga ka-update. Believe na believe sa sarili niya at sa mga anak niya na hindi gagawa ng kung ano-ano man o kabalbalan. Diba? Kitang-kita naman ho natin kung paano niya puriin, kung paano siya magpalaki ng anak at ang kanyang asawa. Samantala, tingnan po natin yan Ito pong nasa kabila, ito mga kapdito, raffle drug. Ayan ito po mga kapdito, basahin na lang ho natin. Raffle sa drug case ng anak ni Boying, hindi natuloy. Alam niyo po ba kung bakit? Unang-una ho sa lahat mga kapdita. Nahulihan ho ito ng marijuana at shabu. Itong anak ni Bonjing Remula. Tapos kung ano-ano po yung nagsasabi niya dyan, mga ka-update, na hindi siya natatakot na gumawa ng kung ano-ano ang kanyang anak dahil maayos ang kanyang pagpapalaki, parang kabaliktaran naman yata itong nangyari sa kanyang anak mga ka-update. Kasi nung nahuli po ito kakasuhan na po. Pero ang nangyari, dahil nga naman DOJ ito mga ka-update, mataas ang posisyon, sinibak ho sa pwesto yung polis na nakahuli sa kanya. Tapos yung anak niya ho, hindi nakasuhan. Kaya mga ka-update, makikita ho natin kung nasaan ang hustisya. Wala ho, hindi ho pantay-pantay ang hustisya ng Pilipino, ng ating batas, ng ating bayan. Nasaan ang hustisya? Nasa mayaman at nasa may kapangyarihan. Yan po yung katotohanan dyan mga ka-update. Kaya naman, kahit na ano pong pagdadaldalin nitong si Bonjing Remula, wala na hong maniniwala sa hinayupak na yan. Lalo na ngayon. Kita naman po natin, nagbubulag-bulagan po siya. Pinagtatakpan niya ho yung mga amo niya dyan. Imbis na punahin niya, banatan niya, etong sila Romualdez, sila Saldico, yung may mga sinasampang kaso na bilyon-bilyon ng mga ninakaw, ano pong unahin niya? Yung salin ni BP Sara. Yan po yung uunahin niya. Iimbestigahan niya. Diba? Kaya makikita mo po talaga na isa ho, bias na bias ho itong si Boying Remula. Na makikita ho natin mga ka-update na tuta talaga ito ni Marcos Jr. Hindi lang din si Boying Remula ang ating pag-uusapan mga ka-update. Kasi ito pong isang ito, si Dick Gordon nagpapasikat na naman po Yung nagpapatunog na naman yung kanyang pangalan. Ayan, basahin lang din natin ito mga ka-update. Very clear ang kasalanan ng dating presidente. Ayan I'm saying he, Duterte, was part and parcel of conspiracy to please the country of at least 11 billion to 47 billion in the Parmali scandal. Diba? Lahat to ng mga anomalya nangyari ngayon, hindi po nila isisisi kay Marcos Jr. Kanino ho nila binabanat? Kay Pangulong Duterte. Diba? Ganyan ho yung administrasyon ngayon. Na ito dahil naman netong si Gordon, wala na hindi na ho sikat. Hindi na matunog yung pangalan. Kaya ngayon, magpapatunog na naman para ipakita, siyempre, mga pinklawan, tuwan-tuwa yan. Kasi nga, hindi rin nila gusto si Pangulong Duterte. Kaya ngayon, mga ka-update, gusto naman talaga nitong si Gordon magpasikat lang. Pasayahin niya yung mga pinklawan na hindi siya makaduterte. Kaya mga ka-update, rekta na rin ho tayo dito kay Dick Gordon kung saan talaga naman po makikita nyo kung paano yung gigil niya dito sa ating Pangulong Duterte. Just bilyon-bilyon ang nilalabas for at one time. Abay, ang kanilang kapital ay 625,000 lang. At kung titignan ng ombudsman yung trabaho niya, talagang hindi pwede yun. They were financially and they were incapable or unqualified. Wala pa rin. Kaya ngayong mga panahon na ito, ang pagkakataon ng bayan na talagang dagukan lahat yung hindi nagtatrabaho because you commit a crime by not doing what you're supposed to do. It's called you commit a crime by dolo or by culpa. Yeah. Pero di ba, Senator, ang kaibahan sa sitwasyon ngayon, yung posisyon ng ombudsman ay nakadikit doon sa survival ng Senate President. Ibig sabihin, kung totoo yung mga lumabas more than a week ago na some members of the majority ay nagpaplanong umalis sa majority dahil hindi sila masaya sa conduct ng ombudsman,
then the Senate President will be changed. Blue Ribbon Committee, hindi ombudsman. Hindi, ombudsman pala. and eventually, the Blue Ribbon will be changed. Diba? Yun yung contact ng chairman ng Blue Ribbon. Blue Ribbon, Blue Yes. Ribbon. Oh. Yes, may mga senador na nagreklamo, nagpaplanong umalis sa majority dahil sa conduct ng Blue Ribbon. At kung hindi nag-step down si Senator Ping Lacson, baka natanggal din si Senate President Soto. Yun yung, di ba yung kaibahan at this point? Dapat harapin ng bayan yan. Kung ganyan klaseng mga senador natin, natatakot, ayaw nilang umabante, then matatamaan sila, then they're guilty as sin. I'm not judging them, but kung yan ang ginagawa nila, nagtatransaction sila dyan, papalitan nila ang Senate President to the prejudice of the entire country, then they should really be removed. At dyan tayo dapat magsabi, yung mga luko-luko dyan, mag-resign na kayo. Hindi magre-resign yung senator. Saka sabi naman nila, yun na nga ang sabi niya noon, pwede pa namang tuloy-tuloy pa rin si Senator Ping Lacson na mag-imbestiga and he can still talk, privilege speech, and he will continue with his investigation. Kasi alam naman natin yan kapag nagpipresenta ng kaso niya, kumpleto yan meron yung PowerPoint, meron lahat-lahat at pinapangalanan lahat. So matutuloy pa rin niya yun without compromising. Yun naman nasabi ng mga tao, no? Without compromising the Senate President na alam naman natin na malapit sa kanya. I disagree with you. Kung ang tao talaga magpapakita ng silakbo ng loob at harap doon sa Senado, you can shame them into resigning. Kailangan talaga meron na tayong ganyan. Kung ayaw nilang gawin ang trabaho nila, they have no business staying 1 second longer in the Senate. Kung gagamitin nila yan para takutin na magkakaroon nila reorganization, and you know what a reorganization means, panibago na naman, that's delay again. Talagang masamang intention niya mga yan. I have no basis for saying that because parang speculative yan Sinasabi lang nila, they're unhappy with the leadership, they will change it. Hindi ba yun ang essence ng problema natin? Ang ating gobyerno ay transactional lahat, may kapalit lahat. And when we see that, we should call a spade a spade. Kaya nga ng Supreme Court ng araw, when you see a monster rear its ugly head, you should cut off its head right away. Hindi yan magre-resign, Senator. Ano na lang tayo? Punta na lang tayo doon sa ombudsman bago ombudsman Anong inaasahan niya? Because you forwarded the recommendations for formally, no? But I'm sure nakulangan kayo doon sa trabaho ng former ombudsman, although you told me kung bakit gano'n na nangyari. Pero ngayon, ano yung inaasahan nyo sa bagong ombudsman? Isa na yung kaso dyan, no? Ang dami-daming makita mo, if you go back not only sa family but other crimes that have been perpetrated, I think Mr. Remulla will have his hands full at uusad din. Lalo na yun sa family, very, very clear ang kasalanan ng presidente. Inamin niya pa mismo. Sinabi niya pa ako rin nagnakaw nung araw. Sinabi niya pa ako nagpa-transfer ng pera. Pinalipat ko sa PSDBM. Siya ang nag-appoint ng mga PSDBM. Pinagpatanggol niya pa yan. Siya ang nagtatanggol kay Michael Yang na mabuti raw tao na yan raw ay nagpapasok ng investments. Lahat siya magpapatunay na talagang pinagtatakpan niya. At makikita mo, technically, pag hinanap mo yun sa family, makikita mo talagang walang kalaban-laban niya mga yan. You cannot give a contract to somebody who's totally unqualified financially and legally. Hindi mo pwedeng ibigay yun. Yun lang, madadali na yung mga yan. Pero bakit malakas sa loob nila? Dahil nakatakip sa kanila yung Pangulo ng Pilipinas na kaibigan ng Pangulo ng Pilipinas yan. So, now is the time for all good men to come together because if we do not do that, then forever Amber the Filipino is going to be victimized by these people. What exactly are you saying here, Senator Gordon? Are you saying President Duterte benefited from the family transactions? I'm saying that he is part and parcel of the conspiracy to fleece the country of at least 11 billion to 47 billion in the family scandal. He tolerated May it. dadagdag pa ba, Senator? He appointed the people. Umabot kami doon sa 11 billion. At kung papakita ko sa inyo, yung recital, nung lumalabas sa pera araw-araw, isang araw maglalabas ng 2 billion, 1 billion, abay magugulat ka. Hindi ba dapat kung matino yung presidente, uy, ba't kayo nagbabayad ng ganyan?
unang-una sa lahat, Gordon, na kung hindi matino si Pangulong Duterte, hindi mangyayari yung nangyayari dito sa panunungkulan niya. Ano po ba yung mga nangyari noon, mga kapatid? Unang-una lahat, naging safe ang Pilipinas kahit na gabi. Natakot yung mga magnanakaw, yung mga kalaboso, yung mga grapis dahil sa yung namuno. Diba? Pangalawa, pinagmukha niyang masama yung sarili niya para sa kapakanan ng mga Pilipino. Yung mga adik natakot din sa Pangulong Duterte. Kaya yung mga pinagsusumbat mo, Gordon, na puro walang katuturan. Alam mo yung issue ngayon, yung flood control, yung mga ghost project, yan yung si Marcos Jr., sila Saldico, si Martin Romualdez. Pero ang anong binabalik mo? Yung past administration. Nasa ICC na si Pangulong Duterte pero binabanatan mo pa rin. Di ba? Tingnan nyo sa AMLA, saan galing ang pera yan? At makikita nyo, pag pinakita natin yan, malalaman niya, halimbawa, on May 8, 2020, naglabas sila ng 3.82 billion. 3.82 billion. On June 9, naglabas sila 2.87 billion. On June 10, naglabas sila 245.846 million. Ang lalaki ng pera. Now, sipin mo, meron tayong money laundering. Ay ba, dapat galing ang pera niyan sa land bank. Government corporation yan. Kayang-kaya ng ombudsman, kayang-kaya ng tinatawag nating AMLA na pasukin yan at hulihin kagad. Bakit hindi ginagawa? Takot kay President Duterte. Ang signal doon, puproteksyonan niya yan. To the point na minumura niya ang Senado, minumura niya lahat kami, ay talaga makikita mo, matatakot ka talaga. Dahil dinadaan niya sa panduduro, intimidating. At pag ikaw na-intimidate, talo ka na. Ayan, tulad na lang na sinabi ng mga diskaya, bakit hindi malaki na poporsyento noong past administration o yung kay Pangulong Duterte? Kasi nga, wala daw hindi nanghihingi ng porsyento si Pangulong Duterte dyan sa mga ghost project. Kaya naman, yung mga dinuduro ni Pangulong Duterte, talagang mga kurap yan, yung mga magnanakaw, takot sa kanya. Kaya walang nakakapagnakaw noon sa panahon niya. Yan yung malinaw, Dick Gordon. May dadagdag pa ba siya ngayon? Because naka-file na yung di ba, formally case. May dadagdag pa ba si President Duterte? Because yung report mo sa Senate Blue Ribbon, hindi pinirmahan ng mga senador, di ba? Dahil kasama siya. Dahil kasama siya. Pero ngayon, pwede pa siya idagdag? Yes, it doesn't matter because lahat ng ebidensya doon was taken under oath. So you can confront the witnesses. You said this. Under pain of perjury. Dali ka. So, hindi porke hindi pinirma nyo, walang silbi yun. It's under oath, so dapat habulin siya. Your report was completed, was it 2021, Senator? Or I believe so. 2021. So, valid pa yon until today? Pwede pa yon habulin ng ombudsman? It doesn't die because the statements are there. And the statements say that all these statements were made by the people involved in Farbalik. Kawawa nga si Duque. Si Duque, dapat nag-resign siya nung pinipilit siya hindi siya makapag-resign. Takot rin siya. Dahil pinipilit siya, sinasabi ng presidente, ako nag-utos sa yan. Kahit sandali niya, akong bahala. Ginagano niya You can see in the testimony of the president, araw-araw, inualabas siya sa TV. At sinasabi niya, walang kasalanan ng mga tao ko, akong bahala. Ayan. Di ba gano'n rin doon sa killing ng mga Pilipino? Ang sinasabi niya, sige, patayin niyo yan, akong bahala. I will protect you with my life. Hanggang sinakay siya doon sa aeroplano. Sabi niya, I did it. O ngayon, I did it. Ngayon, papahingi sila ng pagkakataon na mailabas siya. At magkaroon siya ng furlough. My gosh, ano ba naman tayo? Talaga bang gano'n na tayo kaulok? Gano'n na tayo kauto-uto? Gano'n na ba tayo kabobo? My gosh, there has got to be some sign that we are a country that stands its ground. I was having lunch kanina with the ambassador from Korea and we're talking about a fellow by the name of Captain yung hero doon sa Korea, Conrado Yap, and he gave his life there. Sabi ko nga nung mag-speech ako doon sa Pep Talk, anong sasabihin ni Conrado Yap? I gave my life fighting for our Philippines and for Korea, and now babalik ako, ganyan kayo, hindi kayo lalaban. Nakakahiya talaga tayo.
I'm guessing because of your experience in the investigating the Farmally scandal, kaka-mention niyo lang po ng land bank, no, sir? It wasn't I'm guessing it wasn't a surprise to you to hear na the name land bank come up again in this investigation. Kasi yung issue right now... Ang land bank is the depository of the country. Lahat ng perang ibabayad nanggagaling sa land bank. Kaya makulihin yan. Even now, you don't even need this witness protection. Habulin mo lang yung money trail. Mapapakulong mo na si Alcantara. Mapapakulong, pati si Bonoan, mapapakulong mo. Ba't hindi tinatawag si Bonoan? Paano man nangyari ito, di ba? Ang dami nyo sinasabi. Sa Senado, ang batas, pagka nagawa na yung budget, dadaan yan doon sa Bicameral Conference Committee. Wala yung small committee. Ang pipirma niyan, yung Committee on Finance na Senado at yung Committee on Appropriations. Kung may nagpasok doon, alam nila yan. Hindi na pwedeng hindi i-deny nila yan. Hindi naman porque may nagpasok doon, mali. Ang kailangan lang malaman kung yung pinasok ay hindi ginawa. At hindi na nga ginawa, binayaran pa. Nakakasyak eh. Tingnan mo, gano'n tayo katongo, ang tawag ko dyan, tongo. Tingnan mo, kumating ang presidente sa ilog. O dito, may project dito. Binayaran nila pero walang nagawa. Anong ginagawa pa ng NBI? Ano pa ang ginagawa ng Ombudsman? Ano pa ang ginagawa ng COA? Dapat gumalaw na sila. Wala eh. Hihintayin pang mapuwersa. Bakit? Natatakot palagi sa susunod na eleksyon. Doon lang sa mga lumabas dati. Dapat mahuli na lahat yung mga nagnanako. Takot tayo sapagkat ayaw nating itaya ang katawan natin para sabihin natin, mga ito, ginagawa nila yan. Okay, tingin sa akin, ginawa nila. Kala ni Duterte, pag tinanggal niya ako sa Senado, happy siya. Happy ako, thank you very much. But the point is, kayo ang malungkot because ano nangyayari? Puro mga kalokohan na nangyayari ngayon. Tawa ng tawa si Senator Llamas, nakikita ko siya. Pero sir, kasi however you look at it, ang liit ng margin ng majority. I mean, si Tito Soto got 15 votes. And actually, all you need to do to change the leadership is 13 votes and then you have majority already. So very, very slim majority. I suppose ang reason dyan is takot sila na all it takes is 2 people to jump ship. And then you have a completely new bloc already in charge of the Senate, which could shape how things go and what direction the investigations go. Ed, kung gagalaw ang ombudsman, natatanggal ng ilang mga senador kagad. Tama o hindi? Tama. Di ba babawasan rin majority ng mga luko-luko? Di ba? Kung matapang ang presidente, at sinasabi ko presidente, dapat labas na yung tapang niya at sabihin niya na doon sa mga ombudsman, kasuhan nyo na yan. Di ba? O speedy trial. Kunyari, nakalagay sa Constitution, everybody is entitled to speedy trial. Wala eh. Binabagalan ninyo eh. Pinapayagan natin, talagang kawawa tayo. Pero tingin niyo ba, Senator, kaya bang matapang yung isuspindi presidente? ng ano? Tingin niyo ba, Senator, matapang yung presidente para gawin yan? Hindi. Kailangan matapang yung ombudsman. Dapat alam yung batas. Wala mong batas. You can file the case right away. There's enough. Pero kapag halimbawa sinuspindi yung senator, pwede bang suspindihin ng ombudsman and the senator will stop working? Yan ang sinasabi nila. Hindi pwede. Yun ang kanilang ruling hindi pwede. Not above the law. He can be asked and hailed to the ombudsman and he can be tried and right away there is a lot of evidence at pagka ginawa mo yun, pagka ubangar siya at tatanggalin niya yung Senate President, huling-huli, tanggal ang kanyang maskara na nagmamalinis siya, huling-huli siya, mapapahiya siya. Yun ang dapat natin matutuwan sa ating bayan. Kasi sir, there was this 2016, hindi pala ruling 2016 issue with Joel Villanueva. He was ordered to be suspended, to taken out of the Senate by Ombudsman Conchita Carpio Morales for a 2009 pork barrel case. The Senate ruled and voted na the ombudsman has no power over members of the Congress or the Senate, and only your colleagues can do that. That's fiddlesticks. Fiddlesticks. Ang bobola yan. Nobody is above the law. Sacrosanct yan. Hindi ka pwede isuspindi pero pwede siyang kasuhan. At kung ibilisan kagad, ang daming testigo at meron na siyang conviction, kung totoo yun, pwede na siyang
tanggalin. Okay. Well, ganito na lang. Pero tuloy-tuloy ang trabaho. Hindi political will yan. Justice ang tawag dyan. Pero pag wala pang Senator, a penalty. lot of the incumbents right now, kaklase nyo din po sa 18th Congress, no? Amongst the names that were dropped during the Blue Ribbon Committee hearings and the House hearings, nagulat ba kayo by any of them? No, alam mo kasi tayo ngayon uso isasama yung pangalan mo, guilty ka lang. That's wrong. Equally wrong yon. Yung sinasabi ko, pag kami ginawa ka, dapat parusahan ka. Pero mali rin yun, sabi mo, sinabit lang yung pangalan mo, wala namang katibayan, guilty na kagad. No. Hindi porque ikaw ay may nagpasok ka na tinatawag na insertion, guilty ka. Ang masama, kung yung insertion mo, hindi ginawa at kinuha yung pera. Masama, ginawa pero kulang. Mapapatunayan yan. Ba't tayo natatakot doon? We should do that, di ba? Can you imagine? Ano pa ba kailangan? Sinabi, inamin na nga ni Alcantara. Ano, natatawa ako, sasabihin niya, hindi ko nakita. Ay, magpadala ka lang ng drone. Kaya-kaya mo magbigay ng kotse doon sa simbahan. Magbili ka lang ng drone. Puntaan mo yung ginagawa, makikita mo kung may ginagawa doon, huli na. Wala lang gusto talaga. Dahil talagang puno ang kanilang bibig ng pera. Hindi sila magsasalita. Pero di ba, Senator, with our present justice system, ang bagal ng proseso para mag-convict with finality. So, habang ikaw ay hindi pa nako-convict, practically, senador ka pa rin. No? That's a given, but it doesn't have to be slow. There is continuous hearing of cases. Kung ang piskal mabilis at talagang yung ombudsman mabilis,